Kabanata 2976. Kabalbalan. Si Kalinick ay lumabas ng cabin, may dalang assault rifle, nakatayo sa buhos ng ulan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kalupitan. Isa siyang war madman. Pinamunuan niya ang kanyang mga mersenaryo na lumahok sa maraming mga lokal na digmaan, ngunit hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa Huaxia Special Forces. Kaya naman, kumikiliti ang puso ni Kalinick. Ikaw, China, ay tinatawag na isang ipinagbabawal na lugar para sa mga mersenaryo. Ngunit nais kong maunawaan mo na ito ang mataas na dagat, isang lugar na walang anumang mga patakaran. Malamig na sinabi ni Kalinick, at pagkatapos ay sinabi niya sa tagapagbalita. Spartek, dalhin mo ang iyong mga tao sa popa at bitag sila. Huwag hayaang dumaan ang mga espesyal na puwersang ito ng Huaxia sa gitna ng Sakamatsu. Sa karagdagan, ang natitira ay humawak ng kanilang mga posisyon upang pigilan ang kaaway sa pagputok, sabi ni Kalinick. Ang kanyang desisyon ay mas propesyonal, at hindi niya ipinadala ang lahat ng mga mersenaryo sa ilalim ng kanyang pamumuno sa hulihan ng bangka. Sa kasong ito, kung ang isang maliit na grupo ng mga lalaki at mga kabayo ay umahan mula sa busog at pumasok sa bangka, kung gayon sapat na upang sirain ang buong barko. Umalangaw ang mga putok ng baril mula sa popa. Malinaw, ang labanan doon ay sa pinakamatinding nito. Kung titingnan ito, mahirap para kay Chang Dongsho at sa kanyang siyam na mga kasamahan na dumaan ng maayos sa gitna ng bangka. Hoy, mga espesyal na puwersa ng Huaxia, napakalambing mo pa rin. Kung may kakayahan ka, patunayan mo sa akin. Pinunasan ni Kalinick ang ulan sa kanyang mukha, at puno ng mukha ang mukha ng mersenaryong pinuno. Lahat sila ay nakangiti, ngunit may mabangis na sarap sa ngiting ito. Nagtawanan ang mga mersenaryong nakatayo sa tabi niya. Gayunpaman, bago bumagsak ang boses ni Kalinick, isang napakasamang pakiramdam ang biglang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Humiga, sabi niya, at biglang tumabi. Pagkatapos, isang linya ng apoy ang lumabas mula sa kadiliman, dumaan sa malakas na kurtina ng ulan, at dumapo sa posisyon kung saan nakatayo si Kalinick kanina nang may ganap na katumpakan. Ito ay isang bazooka. Mabilis na nagtago si Kalinick, ngunit ang mga mersenaryo sa paligid niya ay hindi gaanong pinalad. Halos lahat sila ay natama ng lumilipad na shrapnel, at isa sa kanila ang natulala. Naghiwa siya ng malaking butas sa kanyang leeg, at tumutulo ang dugo. Tinakpan niya ang kanyang leeg at idinilat ang kanyang mga mata, hinayaan ang pagbuhos ng ulan sa kanyang mga mata. Ayon, hindi na siya nakapikit. Bago pa makatayo si Kalinick ay napag-alitan na naman siya at mabilis na tumabi. Isang perpektong parabola ang lumiwanag mula sa isang madilim na sulok ng dagat at eksaktong dumaong kung saan naroon si Kalinick. Ito ay isang mortar. Ang dalawang bangkang pangisda na dinala ni Surui ay hindi lamang mga bangkang pangisda. Isang perpektong arko, bumagsak sa posisyon kung saan nakahiga si Kalinick kanina. Ang nakakapasong alon ng hangin at ang malakas na shockwave ay nagpasabog sa kurtina ng ulan. Nagpagulong-gulong at gumapang si Kalinick, pero nataman siya ng malakas sa ulo. Isang piraso ng shrapnel ang umikot at tumama sa kanyang helmet. Dahil sa malakas na impact na ito, hindi sinasadyang bumagsak ang ulo ni Kalinick, at nawala ang kanyang sentro ng grabidad at bumagsak sa lupa. Huaxia Special Forces. Gamulong si Kalinick sa likod ng isang lalagyan, at ngayon lang nagsimulang makaramdam ng pagkahilo ang kanyang ulo. Sa orihinal, ang mga kondisyon ng paningin ay hindi maganda, ngunit sa pagkakataong ito ay mas madilim pa. Mabuti na lang at nakasuot na siya ng bakal na helmet bago siya lumabas ng cabin, kung hindi, sa pagkakataong ito ay naputol ang ulo niya ng shrapnel. Inalis ni Kalinick ang helmet at nalaman na ang kalahati ng kasing laki ng palad ay nakaimbed sa kalahati ng helmet. Ito ay mapanganib at mapanganib. Puno ng galit ang puso ni Kalinick.
Gusto niya noong una ay maghirap ng kaunti ang mga inchik, ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng mga ito ng isang sampal sa mukha. Hindi lamang niya pinatay at nasugatan ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa koponan, halos magpakamatay pa siya. Paano mo ito mahahanap ng tumpak sa kalagitnaan ng gabi? Malakas na hinampers ni Kalinick ang deck, asar na asar talaga tong lalaking ta. Gayunpaman, ilang mga shell ang dumaong sa gitna ng barko sa oras na ito. Ang locus yung ito ay eksakto kung saan nagpadala si Kalinick ng isang tao upang harangin ito. Sa 12 ng mga mersenaryo na pumunta upang suportahan ang hulihan ng barko, sa pagkakataong ito ang mga taong binombawa ay tumalikod, at ilan sa kanila ay nahulog mula sa kubyerta. Tinatayang kapag nahulog na ito sa dagat, hindi na ito muling ahon. Hindi ko alam kung mabubuhay ako o mamamatay. Malapit nang sumabog ang eyeballs ni Kalinick. Ito ang mga elite na sundalong dinala niya, paano sila mababawasan ng ganoon kabilis? Kung magpapatuloy ang pagkatalo sa ganitong rate, paano lalabanan ang labanang ito? Sa bangkang pangisda, tumingin si Tsurugi sa screen ng drone at sinabi sa mga sundalong nasa tabi niya. Magandang labanan, ngayon, pindutin ang tuktok ng lalagyan sa gitna at likurang bahagi ng daungan. Habang nagsasalita siya, iniunat ni Tsurugi ang kanyang daliri. Sa malakas na pag-ulan, isang hindi mahalata na itim na drone ang lumilipad ng maayos, hindi natatakot sa isang short circuit dahil sa tubig. Sa drone na ito, mayroong isang kamera na kumukuha ng larawan ni Sakamatsu ng napaka-steady. Kahit na bumuhos ang ulan sa lens, mabilis itong magdausdos at hindi makakaapekto sa epekto ng pagbaril. Dahil mas mabilis ang takbo ng bangkang pangisda sa oras na ito, mas nahirapan itong tamaan ng invisible. Talagang hindi madali para sa sundalong iyon na tamaan ng tumpak ngayon lang. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Tsurugi, isang mortar shell ang muling pinaputok mula sa silid ng canyon. Sa oras na ito, 3 mersenaryo sa port side ng Sakamatsu ang nakahiga sa tuktok ng container na bumaril sa grupo ni Chang Dongshu. Mayroong 2 machine gun at napakalakas ng firepower. Ang grupo ni Dongshu ay sobrang pinigilan na imposibleng magpakita. Bang! Tumapag ang mga shell at isang napakagandang apoy ang sumabog sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Tumilapon ang 3 tao at nahulog sa lalagyan. Ang kanilang mga katawan ay tumama ng husto sa kubyerta. Hindi na mabubuhay. Sa pagkakataong ito, agad na napalaya si Chang Dongshu at ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Nang walang pagsugpo sa apoy, sa wakas ay sumugod silang lumabas sa eskinita ng lalagyan sa hulihan. Gayunpaman, sa oras na ito, 8 na lang ang natitira sa 10 tao. 2 kasamahan sa koponan ang binaril at hindi maaaring magpatuloy sa pagsuporta sa labanan sa ngayon. Sa kabutihang palad, walang panganib sa kanilang buhay sa ngayon, ngunit kahit na sila ay nakatanggap ng napapanahong paggamot, hindi alam kung sila ay may iwan na may kapansanan. Gayunpaman, sa suporta ng sunog ni Tsurugi, ang pressure sa kanyang koponan sa pag-atake sa kabanata 1 ay lubos na nabawasan. Sa pagtutulungan ng drone, ang tumpak na pag-atake ng ilang magkakasunod na shell ay nagbigay daan kay Tsurugi na tanggehan ang maraming tauhan ng Kalinick. Kapitan, paano ang canyon na ito? Tumawa ang sundalo. Nataman niya ang target ng may katumpakan ng maraming beses sa isang hilera, at ang kanyang kalooban ay nagsimulang mag-relax. Sa sandaling nakaka-relax, naabot niya ang target ng mas tumpak. Napakagaling, komento ni Tsurugi. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang hinayla ni Tsurugi ang sundalo, at sabay na nahulog ang 2 sa deck. Sa tabing ng ulan, parang may putok ng baril. Pagkatapos ay may kumakatok, at may tunog ng pagtama ng metal. May mga sniper, sigaw ni Tsurugi. Nagulat din ang sundalo. Hindi niya napansin ang mga sniper. Kung hindi siya hinayla ni Tsurugi ng ganito, malamang natamaan siya ng bala. Ito ay isang mahusay na sniper.
Ililibugan ko siya. Agad na bumangon ang sundalo para hawakan ang bola ng kanyon. Gayunpaman, hinawakan siya ni Tsurugi. Huwag kang bumangon ngayon, magiging target ka ba ng buhay? Pagkatapos ng isang paghinto, muling sinabi ni Tsurugi. Gayon din, ang bar aisles ng baril ay na-deform. Nakita ng sundalo na ang nguso ng mortar ay tinamaan ng bala ng sniper at na-deform. Kahit na ang pagpapapangit ay hindi partikular na seryoso, ngunit hanggat ilunsad ito ng isang beses, at ito ay direktang sisabog. Sa oras na iyon, siya at si Tsurugi ay parehong patay. Kapitan, salamat sa pagligtas mo sa aking buhay, sabi ng mandirigma. Huwag mong sabihin na may ilan sa mga bagay na ito sa oras na ito. Sabi ni Tsurugi, at nagbigay ng utos sa tagapagbalita. Bilisan mo, magmaneho sa timog, at paliitin ang distansya mula sa Sakamatsu sa pailas na direksyon. Panipi. Dahil dito, ang mabilis na bangkang pangingisda ay nagsimulang lumiko, at ang iba pang bangkang pangisda ay hindi nakailaw. Inayos din ni Tsurugi ang isang grupo ng pag-atake dito. Kabanata pangkat 2, pansinin ang pagsugpo sa sunog. May mga sniper sa Sakamatsu, dapat ay aktibo sila malapit sa busog sa kasalukuyan, mag-ingat na huwag ma-target. Sabi ni Tsurugi. Sunod-sunod na linya ng apoy ang bumaril mula sa dalawang bangkang pangisda sa kabanata, at pagkatapos ay paminsan-minsang nahulog ang ilan sa mga tauhan ni Kalinik. Si Tsurugi ay nasa kabanatang ito. Sa pangalawang grupo, mayroong 5 sniper. Nagbibigay sila ng pangmatagalang suporta sa pangkat ng kabanata na nakasakay na sa barko. At ang sniper sa Sakamatsu, pagkatapos magpaputok, ay tila siya ay nawala, at hindi na niya binaril ang kabanata 2. Dahil sa mahabang distansya at mahinang linya ng paningin, hindi natukoy ni Tsurugi ng tumpak ang posisyon ng kalaban, at hindi niya magagamit ang isang blind sniper para lumaban. Masyadong malaki ang posibilidad. Ang barkong kanyang sinasakyan ay mabilis na papalapit sa Sakamatsu. Kinuha ni Tsurugi ang isa pang individual na bazooka, itinutok ang tuktok ng isa pang lalagyan, at nagpaputok ng kanyon. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, muling sumabog ang isang napakagandang kislap, at ang dalawang figure ay direktang itinaas sa dagat ng shockwave. At sa oras na ito, hindi sinayang ni Chang Dongshu ang propulsion opportunity na ginawa ni Tsurugi para sa kanya, nagmamadali na siya patungo sa power cabin. Sa orihinal, ang mga tropa ay hahatiin sa dalawang grupo, at ang isa ay pupunta sa tulay. Ngayon ay tila natalo ang mga mandirigma ng dalawa at maaari lamang mag-concentrate sa pag-atake sa isa. Ang kaibahan sa mga ordinaryong kargamento ay ang tulay ng Sakamatsu ay wala sa hulihan, ngunit sa busog, upang ang linya ng paningin ng nagmamaneho ay mas maganda. Gayunpaman, pinapataas nito ang bilang ng mga kabanata. Ang paglipat ng distansya ng pangkat ng pag-atake ay mas mahaba, at kung mas mahaba ang distansya, mas malaki ang panganib na kadahilanan. Natural, naisip din ni Tsurugi ang tanong na ito. Isang shot pa, nagpaputok siya ng isa pang rocket sa posisyon ng tulay. Wala ito sa plano ni Tsurugi. Ang orihinal na gusto niya ay ang mabilis na kontrolin ang Sakamatsu, kabilang ang tulay at ang power compartment, sa halip na isang mahirap na pag-atake tulad ngayon. Si Tsurugi ay higit na nag-aalala tungkol sa mga nasawi ng grupong ito ng mga sundalo. Kahit na hindi mo makuha ang barkong ito, maaari mo itong sirain. Sa makatuwid, gamit ang shell na ito, sasabugan ni Tsurugi ang tulay. Gayunpaman, bihirang makaligtaan ni Tsurugi ang target sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung rocket launcher yon. Pagkatapos magpaputok ng rocket, lumipad ito malapit sa isang silid sa dalawang palapag sa ibaba ng tulay. Ito ay napakatalino. Tinampol ni Tsurugi ang kanyang noo at hindi siya nakaimik. Gayunpaman, nagkataon, ang silid na ito ay eksakto ang super cabin kung nasaan ang Kawasaki Hashiro. Chapter 2997
Ang may-ari nitong kutsilyo. Nakatayo si Kawasaki Bingshiro sa napakalaking cabin. Hawak ang samurai sword na naglalabas ng simpleng lasa sa buong katawan niya, at nakatingin sa masalimuot na pattern sa scabbard, ang kanyang mga mata ay kalmado at malalim. Alamin kung ano ang nasa isip mo. Patuloy ang tunog ng mga baril at baril sa labas, ngunit tila wala itong kinalaman sa kanya. Alam ng Diyos kung ano ang naranasan ni Hashiro Kawasaki na magkaroon ng kalmado at kalmadong kaisipan. Ibang-iba ito sa dati niyang pagkabalisa. Siguro kapag hawak niya ang kutsilyong ito, makaramdam siya ng napakagandang kapangyarihan mula rito. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nauugnay sa pananampalataya, kasaysayan, at kaluwalhatian ng pamilya, at ito ay makapagpapala sa kanya. Ang aking pamilya ay nakatago sa madilim na sulok ng kasaysayan sa loob ng daan-daang taon. At ngayon, oras na upang muling sumikat. Sa pagtingin sa espada, ang mga mata ni Kawasaki Bingshiro ay malayo. Talagang nami-miss ko ang napakagandang panahon noon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ako makabalik at makita ang engranding eksena ng panahon ng Edo. Tiningnan niya ang kutsilyo na may mas malambot na titig, tulad ng pagtingin sa dati kong kaibigan. Alam kong maganda ang nakaraan, ngunit ang mga tao ay hindi palaging nalulubog sa kaluwalhatian ng nakaraan, at hindi maaaring magsinungaling sa kredito. Tebro habang buhay. Ang kailangan talaga nating gawin ay umasa at gawing salamin ang kasaysayan. Patungo sa hinaharap. Sa sandaling ito, ang Kawasaki Bingshiro ay hindi na kasing tuso gaya ng dati, ngunit medyo emosyonal. Ginoo. Kawasaki, magalang na tumayo si Nomura Jizun sa likod ng Kawasaki Bingshiro. Sa ilang kadahilanan, bagamat naramdaman niya na ang Kawasaki Bingshiro ang kanyang boss tuwing weekday, mayroon siyang air of superiority, ngunit hindi niya alam kung bakit. Hindi na siya magkakaroon ng ganang yumuko tulad ng ginagawa niya ngayon. Ang pagnanasang ito ay taos puso at hindi mapaglabanan. Hindi talaga masabi ni Nomura Jizun kung anong klaseng pakiramdam ito. Narinig ni Kawasaki Hashiro ang mga salita ni Nomura, lumingon siya, bahagyang ngumiti, at nagsabi. May mga bagay na maaaring hindi mo maintindihan ngayon. Ngunit ang kasaysayan ay laging maghahayag ng kanyang belo sa iyo. Kapag nakita ko ang kanyang tunay na mukha, bigla kong nararamdaman kung bakit ang kasaysayan ay lubhang kaakit-akit, at ang mga tao ay lasing at hindi kayang palayain ang kanilang sarili. Nalilito si Nomura, ngunit hindi niya masabi kung bakit. Sa tingin ko lang ay may katuturan. Marahil ay hindi pa niya alam, may isang salita sa huwaksiya na tumpak na makapaglalarawan sa kanyang nararamdaman hindi kamalayan. Mula sa araw na ito, ang ilang mga bagay ay magsisimulang magbukas sa harap mo. Sinulyapan ni Kawasaki Bingshiro ang kanyang mga nasasakupan at seryosong sinabi, Nomura, ito ang iyong karangalan. Nakinig si Nomura, tumango, at magalang na sinabi, Mr. Kawasaki, handa akong sundan ka, at patuloy na sumunod. Inilagay muli ni Kawasaki Bingshiro ang mukhang simpleng espada sa mesa, at yumuko. Ito ay naging ganito sa loob ng maraming taon. Nang mabuka ang kutsilyo, bagamat nakakasilaw ang malamig na liwanag sa kutsilyo, tila ang simbolikong kahulugan ng kutsilyo ay higit na mas malaki kaysa sa kakayahang umatake na taglay nito. Naglakas loob si Nomura na magtanong, Mr. Kawasaki, madalas mong dalhin ang kutsilyong ito, lalo na sa mga mahahalagang okasyon, kaya ano ang kwento sa likod ng kutsilyong ito? Bahagyang ngumiti si Kawasaki Hashiro, nakatingin sa espada, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pahiwatig ng pagpapahalaga, nostalgia, at pananabik. Panahon ng Edo, ito ay napakakaakit-akit. Kasabay ng panahon na ito, maraming napakalakas na tao na maaaring tingnan ng mga ordinaryong tao habang buhay, tulad ni Oda Nobunaga, tulad ni Toyotomi Hideyoshi, at ng aking ninuno, si Tokugawa Ieyasu. Nagulat ang buong katawan ni Nomura.
Bagamat ang tunay na pagkakakilanlan ng kabilang partido ay nahulaan mula sa ilang mga aksyon ng Kawasaki noon. Ito ang unang pagkakataon na ang kabanata ni Hashiro ng Kawasaki ay nangangahulugan na aminin ito. Sa totoo lang, kung hindi ka nakatira sa Toyo mula pagkabata, hindi mo mauunawaan ang kahulugan ng salitang Tokugawa. Ang pamilyang ito ay may mahabang kasaysayan sa Toyo. Ngunit mayroong isang malakas na stroke ng kulay. Sa oras na ito, sinabi ni Kawasaki Bizhiro na ang kanyang ninuno ay si Tokugawa Ieyasu. Kung ito ay inilagay sa huwaksiya, ang nakakagulat na resulta na maaaring mabuo ay halos katumbas ng isang taong nagsasabing, ang aking ninuno ay si Izanjoro Zuan. Oh! Well, Zuan Ye, ito ang tunay na pangalan ni Emperor Kangxi. Ang panuntunan ng shogunate ay natural na imposibleng maibalik. Kung ihahambing sa kasalukuyang sistema, binabaligtad ng shogunate ang kasaysayan. Gayunpaman, hindi nito pinipigilan ang bawat Oriental na tao na harapin ang mga pangalang iyon sa kanyang puso. Ramdam ang sindek at pagkabigla mula sa puso. Sa sandaling ito, sa wakas ay naisip ni Nomura, saan nagmula ang malakas na mataas na ranggo na aura ng Kawasaki Hashiro. Ito ay built-in. Malalim na yumuko si Nomura Kizan. Sir, hindi ko inaasahan na makikita ko rito ang mga inapo ni General Tokugawa. Tumutulo na ang kanyang pawis mula sa kanyang noo. Dahil iyon sa kaba, excitement o matapos marinig ang pag-amin ni Kawasaki Binshiro sa kanyang tunay na pagkatao, iba't ibang ideya ang bumuhos sa kanyang puso. Kahit papaano, sa pananaw ni Nomura, ang pagiging mapagkakatiwalaan at subordinate ng mga inapo ni General Tokugawa ay talagang isang bagay na dapat ipagmalaki. Ang iba't ibang tao ay may iba't ibang pananaw sa pagmamataas. Tila ang pariralang, nakamit ng isang tao ang tao, isang manok at isang aso ay umakyat sa langit, ay hindi lamang matatagpuan sa China, ngunit naaangkop sa buong mundo. Ang master ay kamangha-mangha, at ang tagasunod ay likas na mapagmataas. Bahagyang nang inag ang kamay ni Nomura, tumingin siya sa espada, at puno ng tensyon at pananabik, sinabi niya, Sir, sa tingin mo ba ang samurai sword na ito ay Tokugawa? Ang sable ni General Ieyasu. Napakaikli ng paghinga ni Nomura nang sabihin niya ito. Kung ito ay sable ni Tokugawa Ieyasu, magkano ang halaga nito? Ito ay may walang katapusang simbolikong kahulugan. Dahil unti-unting lumaganap ang isang tiyak na takbo ng pag-iisip sa silangan. Ang ilan sa mga patakaran ng bansa ay unti-unting naging mas radikal, kaya maraming tao ang nagsimulang makaligtaan ang panahon kung saan ang silangan ay matatawag na column power. Ang pangatlo ni Nomura ay pareho. Sa kasamaang palad, hindi nila napagtanto na ang kasaysayan ay kasaysayan. At ang ilang mga bagay ay gusot na parang isang papel na puno ng mga salita at itinapon sa basurahan sa sulok ng kasaysayan. Kahit na muling pulutin. Itong gusot na papel ay maaaring be fully flattened, at ang papel na ito ay matagal nang nasa basurahan, baka maglabas ito ng baho na dahilan para magtakpan ng ilong ang mga tao. Hindi ito ang sable ng aking ninuno. Siyempre, ang may-ari ng espadang ito ay isa ring sikat na tao. Hindi ko alam kung anong gamot ang binibenta ng Kawasaki Binshiro sa Long. Kapag hindi siya nakakapaglaro sa malalim na laro, pipiliin niya kapag ang mga baril ay patuloy na pinapaputok. Hindi ba niya alam na walang mata ang bala? Gayunpaman, bilang isang tapat na subordinate ni Nomura, ang pangatlo ni Nomura, ay kumakain lamang ng set na ito. Medyo nababalisa siya sa pag-atake ng Huaxia Special Forces, ngunit ngayon, ganap na siyang nahawa ng tiwala sa sarili at kalmado ng Kawasaki Binshiro, at natural na kalmado siya. Bumaba ka. Tiningnan ni Kawasaki Bizhiro ang kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa makapal na nakakapasong init, at maging si Nomura Jizan ay naramdaman na ang temperatura sa cabin ay tila tumaas ng ilang degree. Astig, pero pawisan at tuyo na ngayon.
Ito ay hindi isang likas na pagnanasa, ito ay isang ambisyon, isang pananabik para sa pananakop. Itong kutsilyo, ito ang saber ni Hattori Hanzo Senpai. Sabi ni Hiyoshiro Kawasaki. Hattori Hanzo. Dahil dito, naramdaman ni Nomura na medyo bumilis muli ang kanyang paghinga, at mas lalong uminit ang liwanag sa kanyang mga mata. Si Hattori Hanzo ito. Sa katunayan, ang Hanzo ay ang pangalang ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ng pamilyang Hattori, at ito rin ang sikat na nagtatagal na hukbo sa ilalim ng utos ni Tokugawa. Gayunpaman, ang mga tao sa mundo ay karaniwang nagsasalita tungkol kay Hattori Hanzo, kadalasan ay nangangahulugang isang tao Hattori Masaki. Si Hattori Masaro ay isa sa 16 na general sa ilalim ng utos ni Tokugawa, na kilala bilang Oni Hanzo. Sa proseso ng unti-unting pagbangon ni Tokugawa Ieyasu hanggang sa dominasyon ng silangan, gumawa si Hattori Hanzo ng hindi mabilang na mga kontribusyon, at nailigtas pa ang buhay ni Tokugawa Ieyasu ng maraming beses. Masasabing kung wala si Hattori Hanzo, wala ng The Tokugawa Shogunate, ang kasaysayan ng Toyo ay muling isusulat. At ang kutsilyong ito ay eksaktong kay Hanzo Hattori. Ito ay isa pang super boss na umunlad sa pamilya Tokugawa. Si Hattori Hanzo ay palaging nagbabantay sa pamilyang Tokugawa, at ang kanyang saber ay natural na isang mahusay na contributor. Sa wakas ay naisip ito ni Nomura. Hindi katakataka na si Bingshiro Kawasaki ay palaging nagdadala ng samurai sword na ito sa mga mahahalagang sandali, na katumbas ng patron saint ng pamilyang Tokugawa. Gayunpaman, ang hindi inisip ni Nomura Jizen ay, kung talagang napakabisa ang patron saint na ito, bakit bumaba ang shogunate ng Tokugawa noong nakaraang siglo hanggang sa matapos ito? Totoo ba o peke ang kutsilyong ito? Kung tutuusin, daan-daang taon na ang lumipas mula noong simula ng panahon ng Edo, paano pa rin maipapasa ang isang espada ng napakatagal? Ang mga normal na tao ay magdududa dito, ngunit ang ikatlong partido ni Nomura ay hindi magdududa, at ang kanyang mga mata ay palaging naglalabas ng nag-aalab na emosyon. Tumingin siya sa kutsilyo na parang nakatingin sa kataypan. Tiyak na, tulad ng sinabi noon ng Kawasaki Hashiro, ang kurtina ng kasaysayan ay nagsimulang unti-unting bumukas sa harap ng pangatlo ni Nomura. Sinulyapan ni Hiyoshiro Kawasaki ang kutsilyo, pagkatapos ay tumalikod at naglakad sa bintana, nakatingin sa labas. Bumuhos pa rin ang malakas na ulan, walang liwanag ng buwan, madilim na. Maya't maya'y umalangaw ang mga putok ng baril, at tila mas siksikan ito kumpara kanina. Gayunpaman, sa mga mata ng Kawasaki Bizhero, tila kabilang ito sa ibang mundo. Wala itong kinalaman sa kanya. Siya, na dati nang nakasanayan na maghanda gamit ang dalawang kamay, ay hindi nababahala na malalagay sa panganib ang kanyang buhay ngayong gabi. Bukod dito, sasamantalahin niya ang pagkakataong ito at iiwan si Tsurui upang alisin ang mga hadlang para sa muling pagkabuhay ng pamilya Tokugawa. Tsaka dinala din niya ang sable ni Hattori Hanzo. Ito ang kahulugan ng patron. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pakiramdam ng matinding panganib ang biglang lumitaw sa puso ni Kawasaki. Parating na ang hininga ng kamatayan. Dinala ni Tsurui ang rocket launcher at pinaputok ang napakalaking rocket na iyon. Dahil sa instinct, sumugod ang Kawasaki Bingshiro sa gilid ng may pinakamabilis na bilis. Pagkahulog pa lang niya, nabasag ng rocket ang bintana at nakapasok sa sobrang laking suite niya. Pagkatapos, ang rocket ay tila may mga mata, at tumama ito sa samurai sword na nagpapalabas ng pagiging simple at simple. Kabanata 2978. Ang espada ay naging twist. Ito ang sable ni Hattori Hanzo. Daan-daang taon na ang lumipas. Hindi alintana kung ang espada ay pag-aari ng maalamat na general na ito.
Ngunit, sa paglipas ng mga taon, ang pamilya Tokugawa ay nag-aalok ng gayong mga handog na ang espadang ito ay pinagkalooban ng ilang napaka-espesyal na simbolikong kahulugan. Gayunpaman, ang pagkakayari ng mahahalagang kutsilyo noon ay maaaring hindi kasing husay ng makabagong teknolohiya ng smelting, lalo pa sa harap ng mga maiinit na armas. Sa harap ng ganitong uri ng omnipotent armor-piercing bullet, paano magiging maganda ang kutsilyong ito? Puno na ng usok ang buong cabin. Napahiga si Nomura Jizan sa lupa at walang tigil na sumigaw. Dahil, isang fragment ng cannonball ang dumaikit sa kanyang kanang balikat. Dahil sa malapit na tunog ng pagsabog, pansamantalang nabingi ang mga tainga ni Nomura. Napuno ng amoy ng usok ng pulbura ang silid kaya nahihirapan akong huminga. Si Nomura Kizan at Kawasaki Hashiro ay nakahiga sa lupa, umuubo ng marahas na napakasakit. Bakit tumpak na naglalaro ang kalaban? Ito ay isang pag-iisip ng kabanata ng Kawasaki Hashiro. Maaaring may isang taksil sa barkong ito. Ito ang kanyang pangalawang naisip. Kung walang mga taksil, paano makakatama si Tsurui dito ng tumpak? Sa totoo lang, ito ay dahil masyadong nag-isip ang Kawasaki Hashiro. Ang karaniwang katumpakan ni Tsurui ay napakahusay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya nalampasan ang isang pambihirang miss sa loob ng 10 taon, at nangyari ito na mapunta sa silid ni Kawasaki Hashiro. Natatakot ako na si Tsurui mismo ay medyo nalilito pa rin. Malinaw niyang tinutukan ang tulay, kaya bakit siya lumihis ng isang buong 2 palapag? Ngunit kung alam niyang may isang pangunahing tauhan ang nananatili sa silid na ito, malamang na siya ay direktang matatakpan ng apoy. Natigilan sa pagsabog ang 3 ulo ni Kawasaki Bizhiro at Nomura, at gumaling lamang sila matapos na nakahiga sa lupa ng 2 minuto. Malakas na umiling ang Kawasaki Binshiro. Nahihirapang umakyat mula sa lupa si Kawasaki Binshiro. At ang kanyang kabanata ay natisod sa mesa kung saan inilagay ang kutsilyo noon. Ngunit, sa ilalim ng marahas na pagsabog, ang kahoy ang mesa ay malinaw na hindi masuportahan at matagal nang nalaglag. Tandang padamdam. Ngunit, ang mesa ay sumabog, at paano ang saber ni Hattori Hanzo? Biglang naramdaman ni Kawasaki Hashiro na biglang nagulo ang kanyang puso. Biglang nagpanik. Kung wala na ang kutsilyong iyon, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Nasaan ang espada? Nasaan ang espada? Si Kawasaki Hashiro ay lumuhad ng katutubo, nangangapa sa lupa, puno ng pananabik at gulat ang kanyang mukha. Masyadong malaki ang simbolikong kahulugan ng kutsilyong ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na ipinasa sa daan-daang taon at itinuturing na isang sagradong bagay ng mga inapo ng pamilya Tokugawa. Kung ito ay nawasak, kung gayon ang mga sundalong Kawasaki na si Shiro ay hindi maaaring kumuha ng ganoong responsibilidad. Dahil ang mga ilaw sa cabin ay ganap na naputol ng mga shell. Ito ay itim na itim. Ang Kawasaki Hashiro ay maaari lamang maghanap gamit ang kanyang mga kamay, kahit na ang kanyang mga palad ay pinutol ng dugo ng mga pira-pirasong salamin sa lupa, walang balak sumuko. Ginoo. Kawasaki, okay ka lang. Tumapit si Nomura, ngunit tinulak siya ng malakas ni Kawasaki Hashiro. Bilis, hanapan mo ako ng kutsilyo. Gulat na sigaw ni Kawasaki Hashiro. Dapat walang aksidente sa kutsilyong ito, kung hindi, predictable na ang katapusan ko. Magkasamang nangangapa sa lupa ang dalawa. Sa sandaling ito, tila nahawakan ni Nomura ang isang baluktot na masa. Sa malapit na inspection, ito ay ang scabbard. Gayunpaman, ang scabbard na ito ay kalahati lamang at ganap na deformed. Ibigay mo sa akin, ibigay mo. Si Kawasaki Binshiro, na mukhang baliw, ay hinawakan ito, tiningnan, at agad na sumigaw. Hindi, huwag gawin ito. Gayunpaman, nangyari ang dapat na mangyari, at walang paraan upang itago. Kung gaano siya ka-proud noon, kung gaano siya ka-sayang ngayon. Ginoo.
Kawasaki, huminahon ka, pakiusap huminahon ka. Udyok ni Nomura. Gayunpaman, sa ganoong pagkakataon, ang anumang panghihikayat ay walang kapangyarihan at walang saysay, at hahantong pasasama ng loob ng mga hinihikayat. Pop! Sinampal ng malakas si Nomura Kason sa mukha. Ito ay galit. Mabilis, mabilis, tumingin muli, tumingin muli. Itinulak muli ni Kawasaki Hashiro si Nomura Jizan, at nag-aapoy pa rin ang mukha ng huli, at nagpatuloy siya sa pagkapa sa lupa. Ngunit, nang sampelan ni Kawasaki Hashiro si Nomura Kason sa mukha, naisip ba niya na ang huli ay may nakalagay na fragment ng cannonball sa kanyang balikat. Nakahanap ako ng isa pa. Natagpuan ng tatlo ni Nomura ang talam sa pagkakataong ito. Gayon din, ito ay isang piraso lamang, at ito ay kahit na ito ay napilipit sa isang twist. Kinuha ito ni Kawasaki Hashiro, at inihagis sa lupa, saka sumigaw sa kanyang likuran. Galit siya, galit siya. Ang sagradong relic na pinoprotektahan ng pamilya Tokugawa sa loob ng daang taon, malapit na ba itong masira ng ganito? Sa ngayon, ginagawa nito. Hindi alam ni Tsurui na ang isa sa kanyang mga artillery shell ay nakagawa ng napakalaking suntok kay Kawasaki Hashiro. At inutusan niya ang dalawang bangkang pangisda na magpatuloy sa pag-atake sa malaking Sakamatsu. Gayunpaman, ang sunod-sunod na pag-atake na ito ay naglantad din sa mga landas ng dalawang bangkang pangisda. Bagamat nabomba ang mga mersenaryo ni Kalinick, napakalakas na ng puwersa ng depensa sa Sakamatsu. Ilang oras, 12 ng baril ang sabay-sabay na lumitaw sa gilid ng barko. Shoot wildly sa fishing boat. Ang Sakamatsu ay napakalaki, tulad ng isang malaking puting peteng na lumitaw. Kung ikukumpara dito, ang dalawang bangkang pangisda na dinala ni Tsurui ay hindi hihigit sa dalawang malalaking lobster, barely can be regarded as aolong. Sa totoo lang, ang dalawang bangkang pangisda na ito ay ni-refit para sa proteksyon ng sandata, kaya hindi sila natatakot sa mga ordinaryong bala. Bukod dito, ang mga bangkang pangingisda ay mabilis na naglalakbay. At ang mga kondisyon ng paningin sa kalagitnaan ng gabi ay hindi maganda, kaya hanggat iniiwasan mo ito, ang posibilidad ng personal na pinsala ay hindi mataas. Gayunpaman, ang mga Oriental sa Sakamatsu ay hindi lamang may mga baril, kundi pati na rin ang mga mortar at bazooka. Para suportahan ang mga rebelde ni Aktei, talagang kumita ng malaki ang mga toyo sa pagkakataong ito. Kitang-kita ang kanilang determinasyon na palihim na pamunuan si Prenia sa pamamagitan ng mga kamay ni Aktei. Sa loob lamang ng 2 minuto, hindi bababa sa 10 rocket ang pinaputok mula sa Sakamatsu. Halos bumuo ng fire network. Wala sa target ang 8 rocket at diretsyong bumulusok sa dagat, ngunit 2 pang rockets ang tumama sa parehong barko. Tinamaan ang port side ng fishing boat. Bagamat protektado ito ng binagong baluti, nasira pa rin ito sa isang tiyak na lawak. Ang pinakamahalagang bagay ay ang lumilipad na shrapnel ay direktang nag-drill sa kanang braso ng isang sundalo. Ang kalahati nito ay nakaimbed na sa buto. Anuman ang resulta ng operasyon pagkatapos ng labanan, ang mandirigmang ito ay pansamantalang mawawala ng kakayahan. Sa sandaling ito, sa bahaging ito ng matataas na dagat, bilang karagdagan sa malakas na ulan, mayroong isang tunay na Grand ISO ng mga bala. Alam ni Tsurui na talagang imposibleng barilin ang Sakamatsu sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang tonnage at firepower ng dalawang panig ay hindi sa parehong antas, at ang maagang pangmatagalang pag-atake ay magagamit lamang sa maikling panahon ng panunupil. Gayunpaman, nakapag-ayos na si Tsurui. Sapagkat, sa panahong ito, walang gaanong sundalo sa kabanata 2 bangkang pangisda. Ang pangalawang grupo ng pag-atake ng kabanata 2 ay itinapon niya ng maaga. Kabanata 2, atake, sabi ni Tsurui sa walkie-talkie. Nang ang karamihan sa mga tao sa Sakamatsu ay naakit ng 2 bangkang pangisda.
Ang pangalawang grupo ng pag-atake ng Kabanata 2 na ipinadala ni Tsurui ay nakasakay na sa kabilang panig ng Sakamatsu. Nakataas na ang bangka. Sa oras na ito, ang mga mersenaryo ni Kalinick ay pumasok sa cabin at nagsimula ng isang matinding labanan sa grupo ng pag-atake ng kabanata ni Chang Dongshu. Matapos mag-order si Tsurui, kinuha niya ang bazooka, tiningnan ang tulay ng Sakamatsu, at hinayla muli ang gatilyo. Hindi ko na ito palalampasan muli sa pagkakataong ito, di ba? Nabasag ng rocket ang kortina ng ulan, buong tapang na sumulong, at pagkatapos ay pumasok sa bulkhead. Nakabaluti ito. Maaari pa bang tumagos sa riktibong baluti ng mga tangke, hindi banggitin ng mga bulkhead ng mga barkong pangkargamento? Boom! Isang malakas na pagsabog ang naganap sa tulay, at bumuhos ang umuusok na usok mula sa sira sa bulkhead. Sa ilalim ng impluwensya ng pagsabog na ito, ang lahat ng mga gauge ay nabigo. Mukhang ang projectile ni Tsurui ay nangangahulugan na ayaw na niyang magkusa na kontrolin ang barko. Matapos tapusin ang round na ito, inihagis ni Tsurui ang bazooka at direktang gumulong sa tubig. Sa oras na ito, ilang parabola ang bumangon mula sa deck ng Sakamatsu at nahulog patungo sa dalawang bangkang pangisda. Ang mga sundalong namamahala sa paglalayag sa barko ay patuloy na umiiwas, sunod-sunod na haligi ng tubig ang sumabog sa tabi ng barko, at ang kubyerta ay puno ng tubig. Tumpak na itinuro ni Tsurui ang oras. Nang ilunsad ang umaataking koponan ng Kabanata 1, may sinabi si Tsurui, "See you in 40 minutes." Eksaktong 40 minuto ang lumipas nang siya ay sumisid sa tubig at umakyat sa Sakamatsu. Ang kanyang mga paa ay nasa deck ng Sakamatsu. Magulo ang hangin at alon at walang nakapansin kay Tsurui. Kinuha niya ang isang machine gun mula sa isang patay na mersenaryo, kumuha ng ilang pagtaas-baba, at pumunta sa tuktok ng lalagyan. Sa husay ni Tsurui, ang pagpapasakay sa kanya sa bangka ay walang alinlangan na katumbas ng isang dragon na bumalik sa dagat. Invincible sa suntukan labanan, sino ang makakapigil nito? Sa oras na ito, sa kabilang panig ng barko, 12-dosenang mga tripulante ang nagngangalit sa dalawang bangkang pangisda. Ang mga Oriental sailors na ito ay walang pakialam kung naubos na ang mga bala ng pangkat ng mga armas na ito. Ang alam ko lang ay kung ang mga inchik na ito na umatake sa madilim na gabi ay hindi maitaboy, hinding-hindi sisikaping lumapag ng maayos ang barkong ito. Ang gilid ng bangka ay ang lugar kung saan ang dalawang bangkang pangisda ng huwaksya ay nakadarama ng pinaka-pressure. Pumunta ka sa impyerno. Pinaikit ni Tsurui ang kanyang mga mata at hinayla ang gatilyo. Isang shuttle ng mga bala ang natangay ni Tsurui. Hindi bababa sa 100 ng tao ang napatay nitong isang shuttle ng bala ang tumama. Agad na tumalikod si Tsurui, nagpalit ng posisyon, at muling nagwalas ng isang hanay ng mga bala. Sa pagkakataong ito, ang mga bala ay nakatutok sa isang pansamantalang puwersa ang posisyon ng artilleria. Ang 4 na mortar ay walang tigil na nagpapaputok, ngunit ang mga tanawin ay napakakaraniwan, at sila ay karaniwang nabigo sa tama ngunit kung sila ay tumama, ang bangkang pangisda ay magdurusa. Ang bala ni Tsurui ay hindi lamang tumama sa ilang mga gunner, ngunit 2 bala din ang bumangga sa kahon ng mortar shells. Bang! Isang malakas na ingay. Ang Sakamatsu ay yumunig ng malakas, at isang malakas na apoy ang sumiklab, na parang ang buong kalangitan sa gabi ay nagliliwanag. Kabanata 2979. Super Hunter ay online. Ang pagsabog na ito ay talagang pambihira. Sa liwanag ng apoy, malabo kong nakikita na ilang mga figure ang itinaas sa hangin ng shockwave, at pagkatapos ay nahulog muli. Malinaw na naramdaman ni Tsurui ang vibration mula sa pagsabog kahit na napakalayo nito. Ang ilang mga lalagyan sa paligid ng punto ng pagsabog ay napiligpit at na-deform din.
Ang temperatura sa lugar ay agad na tumaas, at ang apoy ay tumaas ng 4 o 5 metro. Bagamat napakalakas ng kurtina ng ulan kanina, hindi pa ito nahuhulog. Sumangga sa kalagitnaan ng hangin. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga mandaragat ay natakot sa kamatayan, at ang presyon sa dalawang Huaxia fishing boat ay lubhang nabawasan. Sa sandaling ito, ang puso ni Surui ay biglang kumislap ng malakas na babala. Tumingon siya sa isang tabi. Bang! Isang putok ng baril ang biglang tumagos sa kalangitan ng gabi. Mga sniper. Ito siguro ang matandang sniper. Gamulong na lang si Surui, at nasuntok ang isang butas kung saan siya nakahiga kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, siya rin ang nagpasya ng posisyon ng kalaban. Nang walang sabi-sabi, direktang winalis ni Surui ang bala. Ang katumpakan ng machine gun ay syempre hindi maihahambing sa sniper rifle. At dahil sa malayong distansya, hindi inaasahan ni Surui na tatama ang putok na ito, hanggat kaya nitong pigilan ang firepower. Kasabay nito, ang kanyang mga yapak ay mabilis na gumagalaw, at ang buong tao ay parang cheetah, tumatakbo ng ligaw sa dilim. Matapos magpaputok ng baril ang sniper, napigilan siya ng shuttle of bullet ni Surui at hindi maiangat ang kanyang ulo. Tahimik na sana siyang magpalit ng pwesto para ipagpatuloy ang pag-snipe, ngunit napag-alamang may bug zone ng hangin na hamampas sa kanya. Ito ay isang napakahusay na sniper, at siya ang halos pinakamahalagang tao sa Kalinik. Sa simula pa lang, pinuntirya na niya ang pinaka-importanteng tao ng kaaway, sinusubukang iluwa ang isang liham mula sa isang makamandag na ahas. Karaniwang pinapatay si Surui. Gayunpaman, hindi pinangarap ng sniper na ito na may lock agad ni Surui ang kanyang posisyon at mapatay siya sa napakaikling panahon. Itinaas lang niya ang kanyang ulo, at bago pa siya makakilos ng anumang pag-iwas, isang itim na liwanag ang biglang bumaril mula sa kamay ni Surui. Ang madilim na liwanag na ito at ang makapal na gabi ay nagsanib sa isa, kaya imposibleng mapansin ito ng mga tao. Siya. Ang mahusay na sniper na ito ay nakaramdam ng biglaang lamig sa kanyang lalamunan. At pagkatapos ay naramdaman niya na parang may umihip na hangin mula sa harapan ng kanyang leeg hanggang sa likod ng kanyang leeg. Masakit ba? Hindi naman talaga masakit. Napakatalas ng 4 na talam na tinip. Ginamit ni Surui ang hindi magagapi na sandata na ito minsan sa raid ngayong gabi. Sa oras na maramdaman ng sniper ang sakit, ang 4-edged army thorn ay umalis na sa kanyang katawan. Hindi na siya pinansin ni Surui, ngunit iniunat niya ang kanyang kamay, kinuha ang kanyang sniper rifle at bullet box, at umalis. Isang super melee master, agad na naging super sniper. At ang Sakamatsu na ito ay naging lugar ng pangangaso ni Surui. Hawak ang isang sniper rifle, muling nagtago si Surui sa kadiliman. Dumudugo ang puso ni Kalinik. Bago ang laban, hindi niya binigyang pansin ang Huaxia Special Forces, ngunit pagkatapos lamang ng laban ay napagtanto niya kung gaano katawa ang kanyang mga naiisip noon. Naniniwala si Kalinik na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay mga elite sa isang daang laban. At hindi sila matatalo sa sinuman sa mga tuntunin ng teknikal at tactical na mga kasanayan. Ngunit ang mga espesyal na puwersa ng Huaxia ay lubhang matigas, at lahat sila ay may mahusay na mga pangunahing kasanayan solid, Kalinik orihinal na naisip. Magkakaroon ng napakalaking kalamangan, ngunit ngayon ay tila ang ideyang ito ay hindi naiiba sa isang panaginip. Bagamat ang magkabilang panig ay nasa isang pagkapatas. Ang lakas ng Huaxia ay tila mas mahusay. Lalo na ang dalawang napakabilis na maneuverable na mga bangkang pangisda sa malayo, para sa mersenaryong grupo ng Kalinik at ang bangkang ito ang mga mandaragat ay nagdulot ng napakalaking pinsala. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Kalinik na ang grupong ito ng mga espesyal na puwersang Chino na nakikipaglaban sa kanyang mersenaryong grupo ay ang unang pagkakataong pumunta ang chapter sa larangan ng digmaan.
At ang unang pagkakataon na naranasan ng kabanata ang ganitong uri ng totoong kakilakilabot na digmaan. Gayunpaman, ang kanilang pagganap ay walang alinlangan na kwalipikado at mahusay. Matapos ang nakaraang marahas na pagsabog, mahigit 100 tao ang namatay at nasugatan. Nang muling bumagsak sa kubyerta ang mga lalaki na pinasabog sa himpapawid, ang ibinalik nila ay mga tuhod at mga bilang braso. At umulan ng isang patch ng dugo. Dahil sa kaunos-lunos na eksenang ito, ang mga espiritu ng mga mandaragat ay nagsimulang manginig, at ang kanilang mga espiritu ay nakakalat din sa pagsabog. Ang grupong ito ng mga batang espesyal na puwersa sa Huaxia ay isang kabanata upang pumunta sa larangan ng digmaan. Ngunit ang grupong ito ng mga mandaragat ay pareho din. Kahit na ang kanilang pagiging mahusay sa pagbaril, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi nila naranasan ang napakalubhang pagsasanay na ang mga espesyal na puwersa lamang karanasan. Sa pagkakataong ito, may mga taong natakot umihi. Walang kwenta. Ang Kabanata 1 at Kabanata 2 ay sumakay na lahat sa Sakamatsu. Naniniwala si Tsurui sa lakas ng kanyang mga sundalo. Sa oras na ito, siya ay lubos na napalaya at maaaring maging kanyang sarili. Gustong gumawa ng mga bagay. Para sa isang nangungunang sniper na nakaharap sa magulong eksena sa barko, ito ay talagang isang napakarelaxing bagay upang isagawa ang ganitong uri ng night sniping. Ang barko ay puno ng mga lalagyan, at ang matinding labanan dito ay magbibigay sa mga tao ng ilusyon ng paglalaro ng shooting game. Si Tsurui ay nakahiga sa tuktok ng isang lalagyan, kumuha ng granada gamit ang kanyang backhand, at itinapon ito. Ang lakas ng kanyang braso ay kamangha-mangha, at ang granada ay gumuhit ng isang kahangahangang parabola sa ilalim ng gabi, at pagkatapos ay tumpak na dumapo sa tatlo. Ang tatlong lalaking ito ay pawang mga mandaragat sa barko, at lahat sila ay may dalang mga individual na bazooka. Binabaril nila ang 2 bangkang pangisda ng Huaxia. Ang granada ay sumabog, at ang mga nakakalat na piraso ay madaling nagpabagsak sa lahat ng mga taong ito sa lupa. Nakahanap si Tsurui ng angkop na posisyon, at pagkatapos ay itinutok ang muzzle sa pasukan ng power compartment. Ang isang maliit na grupo ng mga mersenaryo, mga 5 tao, ay tumatakbo patungo sa pasukan. Kinumpirma ni Tsurui sa pamamagitan ng tagapagbalita na hindi ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sa gabi na may napakahirap na kondisyon ng paningin, madaling aksidenteng masaktan ang sariling mga tao. Kung hindi, kung gayon ito ay magiging mas madali. Ang Barrett Anti-Equipment Sniper Rifle na ito ay maaaring gumanap ng malaking papel. Sa isang sulyap lang, hinayla ni Tsurui ang gatilyo. Bang! Isang bala ang tumalsik mula sa nguso at tumama sa likod ng ulo ng front mercenary. Anong uri ng nakakagulat na epekto ang ay dudulot ng tama ng bala sa ulo ng ganitong kalibre? Tumatakbo ang mersenaryong nasa likod, at biglang nalaman na wala na ang ulo ng kanyang teammate. Oo, ito ay sumabog ng sabay-sabay. Maraming pula at puting bagay ang nahulog sa hangin. Pinaghalong utak at dugo yan. Nagpaputok ng isa pang putok si Tsurui nang walang paghinto. Medyo natanggal ang baril. Nakatutok ito sa ulo, ngunit napunta ito sa likod. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa huling resulta. Ang likod ng mersenaryo ay sinuntok ni Tsurui ng butas ng dugo na kasing laki ng isang mangkok. Bang bang bang! Nagpaputok si Tsurui ng 3 pang sunod-sunod na putok, na nagpatambos sa lahat ng 5 mersenaryo sa pasukan ng engine compartment, at pagkatapos ay inilipat ang lugar. Ang Super Hunter ay online. Baliw na talaga si Kalinick. Ang kanyang pangkat ay may malinaw na dibisyon ng paggawa. Gayunpaman, nang pangunahan ni Tsurui ang mga tao na sugurin sila ng ganito, ginawa nila ang mga ito bilang isang tumpok ng maluwag na buhangin at kinailangan nilang labanan ang isa't isa. Ibigay mo sa akin ang baril.
Ang assault rifle sa kamay ni Kalinic ay pinaputok at inagaw niya ang baril ng mersenaryo sa tabi niya. Gayunpaman, kinuha lang niya ang baril at isang bala ang lumipad na kalahating metro mula sa kanya at pagkatapos ay tumama sa ulo ng mersenaryong katabi niya. Direktang sinabuyan si Kalinic ng pinaghalong plasma ng utak at dugo sa buong mukha niya. Dadalhin kita sa impyerno. Umungol si Kalinic at nagtago sa sulok ng lalagyan. Bumuhos pa rin ang malakas na ulan, hinuhugasan ng maraming pula at puting bagay sa kanyang ulo, ngunit napuno pa rin ng amoy ng dugo ang kanyang ilong. May mga sniper na hindi magandang balita para sa Kalinic. At least, nalock siya ng kabilang partido. Ang sitwasyon ngayon ay talagang nakakatakot. Alam ni Kalinic na kapag lumabas siya sa likod ng lalagyan, tiyak na naghihintay sa kanya ang isang bala na makakabasag ng kanyang ulo. Ngunit iyon ang pagmamahal sa sarili ni Kalinic. Hindi alam ni Surui ang kanyang pagkakakilanlan, kaya natural na hindi siya patuloy na nakatitig sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay medyo maganda upang makita ang malabong mga figure sa gabi. Sa sandaling ito, biglang dumating ang mga yabag mula sa likuran ni Kalinic. Bigla niyang ibinoling ang kanyang mukha gamit ang kanyang assault rifle, ngunit nakita niya ang Kawasaki Hashiro at Nomura Jizan. Ginoo! Kawasaki, bakit ka lumabas? Napakapangit ng mukha ni Kalinic, mas delikado dito, mabuti pang bumalik ka muna. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ito pagkatapos ng pangungusap, biglang tumalo ng puso ni Kalinic. Dahil, sa mga oras na ito, ang mga mata ni Kawasaki Bingshiro ay pulang dugo, parang vampira sa madilim na gabi. Alam ng Diyos kung gaano karaming mga capillary sa kanyang mga mata ang nasira sa oras na ito. Ginoo! Kalinic! Nangako ka sa akin na magagawa mong ibagsak ang mga espesyal na puwersang ito ng huwaksya. Ngunit, tingnan mo ang resulta ng iyong garantiya. Malamig ang boses ni Kawasaki Bingshiro, mas mabigat ang tono kaysa karaniwan. Mapait na sinabi ni Kalinic. Ang grupong ito ng mga espesyal na puwersa ng huwaksya ay napakalakas sa labanan, mas mabuting huwag kang tumakbo, ang kabilang panig ay may mga sniper na tumatambangan. Tama ako, you are very disappointed, Mr. Kalinic, kung patuloy kang kumilos ng ganito, imposibleng mabayaran ko ang natitirang kalahati ng komisyon. Sa katunayan, talagang nagalit si Kawasaki Hashiro. At hindi dahil sa hindi epektibo ang labanan ni Kalinic, ngunit ang treasured sable na itinuring na sagradong bagay ng pamilya ay pinasabog sa baluktot na mga twist, at mayroon pa ring ilang piraso. Ang mga mata ni Kalinic ay kumislap saglit, ngunit bahagya lang niyang sinabi. Okay, I will try my best. Maaaring imposibleng umasa sa iyo, at mayroon akong iba pang mga pagsasaayos. Sumulyap si Kawasaki Bingshiro kay Kalinic, swertehin kita, Mr. Mercenary Commander. Hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos marinig ang pangungusap na ito, biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Kalinic sa kanyang puso, ngunit hindi niya masabi kung saan nanggaling ang pakiramdam na ito. Sinabi ni Kawasaki Hashiro kay Nomura Kizo. Buksan ang lalagyang ito. Nasugatan ng huli ang isang balikat, at kinailangan ng lakas ng amo para buksan ang lalagyan. Pagtingin sa eksena sa loob, biglang nanlaki ang mga mata ni Kalinic. Kabanata 3000. Ang Protectorate Hattori. Sa malakas na ulan, tahimik na nagtago si Surui sa container peak, panapanahong nagpapaputok ng bala. Hanggat hinihila niya ang gatilyo, may mahuhulog. Talagang mayroong 3 sniper sa koponan ni Kalinic, ngunit sa maikling yugtong ito, karaniwang natagpuan ni Surui ang lokasyon at binaril ang kanyang ulo gamit ang isang bala. Ang isang tao ay nagkakahalaga ng isang hukbo, at binibigyang kahulugan ito ni Surui sa kanyang mga aksyon. Sa kanyang karagdagan, ang presyon ng unang 2 grupo ng pag-atake ay nabawasan ng malaki, at ang mga nasawi ng mga mersenaryo ay mas mabigat.
Kapag nag-online na ang Super Hunter, walang makakapidyo sa kanya. Gayunpaman, hindi nakita ni Kalinick ang lahat ng ito. Sa totoo lang, wala siyang balak gawin yon. Nakatuon ang lahat ng atensyon niya sa lalagyang nasa harapan niya. Walang nakabukas na ilaw sa loob ng lalagyang ito, ngunit sa pamamagitan ng ilaw ng apoy, malabo mong makikita na may dalawang hanay ng mga lalaking nakaitim na nakaupo sa loob. Lahat sila ay nakasuot ng itim na suit na may dalawang mahabang samurai sword na nakakross sa likod nila. Hindi gaanong alam ni Kalinick ang kulturang Oriental, at hindi siya sigurado kung ninja o samurai ang mga lalaking ito na nakaitim. Gayunpaman, para sa mga kanluraning ito, tila hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba. Ang talagang ikinagulat ng mercenary chief na ito ay ang madilim at madilim na aura sa loob. Ito ay isang hindi nakikitang pakiramdam na maaaring direktang tumama sa puso ng mga tao, at tila ito ay pinakawalan mula sa pinakamalalim na bahagi ng lalagyan na ito. Biglang nag-ilusyon si Kalinick na nanunood siya ng 4D na pelikula. Masyadong three-dimensional at masyadong hindi totoo. Mukhang hindi dapat mangyari ang ganitong senaryo sa modernong digmaan. Gayunpaman, nangyari pa rin ito. Sila nga, nahihirapang tanong ni Kalinick. Ang dalawang hanay ng mga lalaking nakaitim na ito ay tumayo, sa kabuuan ay 20 tao, lahat sila ay naglalabas ng malamig na hininga. Kung hindi pa nabubuksan ang pinto nitong lalagyan, hindi talaga alam ni Kalinick na napakaraming tao ang nakatago sa loob. Gayunpaman, hindi niya ito lubos na naiintindihan. Bagamat nakakatakot ang momentum ng grupong ito ng mga tao, ito ang panahon ng maiinit na armas. Walang pagkakataong manalo sa malamig na sandata laban sa maiinit na sandata. Ito ba ang tiwala ng Kawasaki Hashiro? Napatingin si Kawasaki Bingshiro kay Kalinick at hindi pinansin ang tanong nito. Sa halip, yumuko siya ng malalim sa kailaliman ng lalagyan. Mukhang hindi na niya kailangan pang sabihin, ang busog na ito ay kumakatawan na sa kanyang kahulugan. Malabo na naramdaman ni Kalinick na tila isang pagsusumamo ang busog ni Kawasaki. Sa kailaliman ng lalagyan, may anino. Kasing kapal ng gabi ang anino na ito. Ang isang malakas na pakiramdam ng depresyon ay nagsimulang magningning mula sa anino na ito. Biglang naramdaman ni Kalinick na parang kinulong siya ng Air Force. Tama, ito ay chi, ito ay isang ethereal at hindi nakikitang bagay. Hindi naniniwala si Kalinick sa pagkakaroon ng mga ganitong bagay sa mundo noong nakaraan, ngunit ngayon, kailangan niyang paniwalaan ito. Dahil ang tila illusory na enerhiya na ito ay talagang nagtrabaho sa kanya. Bagamat madilim ang gabi, tila malinaw na nakita ni Kalinick na sa makapal na anino sa kailaliman ng lalagyan, biglang nagliwanag ang isang pares ng mga mata. Mukhang may ilaw. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Kalinick na ang kabanata ay nakakita ng ganoong sitwasyon. Ang pares ng mga mata na iyon ay napakaliwanag, ngunit ito ay hindi isang mainit na liwanag, ngunit isang malamig na liwanag. Sa sumunod na segundo, nakaramdam si Kalinick ng kirot sa kanyang mga mata. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata. Bawat ilang putok, gagawin ni Tsurui ang kanyang sarili sa isang estado ng mabilis na paggalaw. Kahit na may husgahan ang dati niyang posisyong sniper, hindi niya ito magagawang tamaan. Actually, after this round of battle, yung mga mandaragat at mersenaryo na binombo niya ay nabaligtad. Sa orihinal, ang kanilang bilang ay hindi masyadong marami. Bilang karagdagan, ang dalawang grupo ng pag-atake na ipinadala ni Tsurui ay hindi nawala ng malaking lakas sa pakikipaglaban. Sa oras na ito, ang mga sundalo ng Huaxia ay nasa itaas na kamay at nagsimulang kontrasupol. Hugis tulad ng hangin, mabilis na dumaan si Tsurui sa tuktok ng lalagyan. Ang isang mersenaryo ay kakaakyat pa lamang dito at gustong kunin ang napakataas na taas, ngunit tinusok na ni Tsurui ang kanyang lalamunan ng isang saksak ng militar.
Dala-dala rin ng taong ito ang dalawang individual na rocket launcher, tila gusto niyang sakupin ang mga namumunong taas. Sa kasamaang palad, nagustuhan ni Tsurugi ang napakataas na taas na ito, hindi ang kanyang bahagi. Mula rito, makikita mo ang buong barko, ngunit nang si Tsurugi ay naghahanap ng isang mahalagang target, bigla siyang nakakita ng kakaiba. Sa kubyerta, kakaunti ang natitira ni Kalinick. At ang mga mersenaryo na humabol sa kompartimento ng makina ay halos lipuli ng mga tao ni Chang Dongshu. Bagamat madilim ang buwan at malakas ang hangin, nagsindi ang apoy sa ilang lugar sa kubyerta. Bagamat ang tabing ng ulan ay katulad pa rin ng dati, ang apoy ay hindi maapula ng ilang sandali at ang visibility ay mas mahusay kaysa sa dati. Marami. Pinagmasdan ni Tsurugi ang lalagyan. Anong problema? Kahit na nahiwalay siya ng 12 ng metro, ramdam ni Tsurugi ang madilim na aura na nagmumula sa lalagyan. Oo, kasing totoo ang madilim na kapaligiran, tila kahit ang malalim na gabing ito ay hindi mapigilan. Pinaikit ni Tsurugi ang kanyang mga mata. Nakita rin niya ang figure ng Kawasaki Hashiro mula sa saklaw ng sniper rifle. Kahit na malabo lang ang likod nito, hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Tsurugi. Tandang padamdam. Bakit siya nasa bangka? Gayunpaman, hindi nagtagal ang tanong na ito kay Tsurugi. Pagkatapos ng lahat, kung ang Kawasaki Bingshiro mismo ang nasa linya, kung gayon ang kahalagahan ng bangkang ito ay magiging mas malinaw. Masyadong pamilyar ang pagyuko ni Tsurugi sa Kawasaki Bingshiro. May importante bang tinatanggap siya? Actually, medyo mataas na ang status ng Kawasaki Hashiro sa Toyo. Sa oras na ito, ano ang ginagawa ng lalaking ito nang may paggalang? Nais ni Tsurugi na gumamit ng sniper rifle upang barilin muna ang Kawasaki Hashiro. Ngunit sa oras na ito, ang dalawang hanay ng mga ninja na nakaitim na damit ay tumayo na at naglakad patungo sa labas ng lalagyan. Pupunta ako, ano ang gagawin nito? Nang lumitaw ang chapter isang lalaki na nakasuot ng ninja sa saklaw ni Tsurugi, medyo nagulat siya. Dahil tila matagal nang hindi nakikitungo si Tsurugi sa mga ninja na ito. Pagkatapos na patayin ng Xinhua ang lahat ng mga Diyos ng pagprotekta sa bansa. Ang mga taong silangan na ito ay huminto ng husto, at nang ahas sila na tila ang mga ninja at samurai na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa lupain ng China ay mahirap makita muli. Sa pagkakataong ito, may pakiramdam ng muling pagpapakita. Biglang nawala ng ulirat si Tsurugi, naaalala ang mga eksenang minsang naranasan niya sa Xinhua, at ang mga eksenang iyon ay lumitaw sa kanyang isipan ng hindi mapigilan. Mukhang may malaking tao. Pinaikit ni Tsurugi ang kanyang mga mata. Naramdaman niya iyon sa kalaliman ng lalagyang ito, at least siya ay isang napakalakas na Jonin. At ito ang uri na isang manipis na linya lamang ang layo mula sa paglagpas sa hadlang ng pagtitiis ng Diyos. Kung hindi, paano ito maglalabas ng napakalakas na aura? Siguro, ang taong ito ay isang tagapagtanggol ng bansa. Hindi pa rin alam ni Tsurugi na ang Kawasaki Bingshiro ay miyembro ng pamilyang Tokugawa, at ang salitang, proteksyon ng bansa, ay nagmula sa pamilyang Hattori noong panahon ng Edo. Oo, ginamit ni Hattori Hanzo ang buong buhay niya para bigyang kahulugan ang apat na salitang, pagprotekta sa bansa, pagtitiis ng Diyos. Ang pamagat na ito ay kumakatawan hindi lamang sa isang makapangyarihang kasanayan, ngunit isang uri din ng hindi sumusukong katapatan. Gayunpaman, si Tsurugi ay nakapatay din ng higit sa isang shinin, at hindi siya natatakot sa mga taong ito. Bukod dito, napakasaya ni Tsurugi na makilala sila. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng tao ay isang pambansang kayamanan para kay Dongyang. Kung pumatay ka ng isa, magkakaroon ng mas kaunti. Kung papatayin silang lahat, hindi banta si Huaxia ng mga baliw na ito. Kaya, nang makita ang dalawang hanay ng mga lalaking nakaitim na naglalakad palabas, desididong ibinaba ni Tsurugi ang kanyang sniper rifle at kinuha ang individual na bazooka na naiwan ng mersenaryo.
Ang 1 segundo ng oras ng pagpuntirya ay sapat na para kay Tsurui. Agad na bumaril ang isang fire dragon, nabasag ang kurtina ng ulan, nabasag ang malalim na kadiliman, at direktang dumapo sa pintuan ng lalagyan. Boom! Direktang sumabog ang rocket sa pagitan ng 2 hanay ng mga ninja na nakasuot ng itim. Dahil masyadong maikli ang distansya, ilang 10 metro na lang kahit mag-react ang mga ninja na ito, mahirap iwasan. Higit pa rito, hindi nila maitago, tutal, sa likod nila, may isang mas mahalagang tao, isang taong kailangan nilang protektahan sa kanilang buhay. Ang biglaang pagsabog ay nagdulot ng pagkabaligtad ng 2 hanay ng mga ninja, at ilan ang direktang napatay. Umuusok na ang pinto ng lalagyan. Talagang binibigyang kahulugan ni Tsurui kung ano ang isang mapang wasak na dagok. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ang mersenaryong nasaksak ni Tsurui sa lalamunan noon, naiwan ang 2 individual na bazooka. Matapos magpaputok ng isa si Tsurui, kinuha niya ang isa, humarap sa umuusok na usok, at hinayla muli ang gatilyo. At ang 2 paglulunsad ay 2 segundo lang ang pagitan. Ito ay talagang hindi tumutugon. Sa pagkakataong ito, ang rocket na pinaputok ni Tsurui ay hindi lumapag sa pintuan ng lalagyan, ngunit dumiretso ito. Boom! Ang isang pagsabog sa halos saradong espasyo ay magkakaroon ng mas malaking kabagsikan kaysa sa isang bukas na espasyo. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa kailaliman ng lalagyan, mayroong isang napakahalagang tao. Nang mangyari ang isang pagsabog sa kabanata, ang Kawasaki Bingshiro ay katutubo na bumagsak, at ang 3 tagapag-alaga ni Nomura ay sabik na sabik, at diretsyong humiga sa katawan ni Kawasaki Bingshiro. Ang Kawasaki Bingshiro ay orihinal na nais na ang mga matutulis na ninja na ito ay maging mga espesyal na sundalo at tangeyan ang mga espesyal na puwersang Chino. Ngunit ngayon ay tila hindi pa nabubunot ang 2 espada sa likod ng mga ninja na ito, at maraming tao ang napatay at nasugatan. Sino ang gumawa nito? Ngunit ang pangalawang kanya ng kabanata na sumunod ay ang talagang nagpasabog sa Kawasaki Bingshiro. Alam niya ang pagkakakilanlan ng lalaki sa lalagyan, ngunit ang rocket na ito ay dumiretso sa lalagyan at sumabog. Ang makapal na usok ay pinakawalan mula sa labasan ng lalagyan at hinaluan ng kurtina ng ulan, kaya mahirap malaman kung saan ang gabi at kung saan ang usok. Halos mapasigaw si Kawasaki Bingshiro sa pagmamadali. Kung ang tiyuhin sa loob ay pinatay bago siya kumilos, paano siya makikipag-usap sa kanyang pamilya? Iyon ay ang inapo ni Hattori Hanzo. May purest bloodline ng Hattori family. Isa rin itong tunay na tagapagtanggol ng bansa.